bago ko siya tanggalin ng ng methylene blue, chinek ko muna din yung aking alaga kung wala na ba talaga lahat ang mga red spot niya. Pero kasi meron pa rin, kahit konti meron pa rin, kaya yun medyo nagdagdag ulit tayo ng methylene blue. So pang pa rin naman siya, pang 2 days other observation pa rin siya ngayon para malaman natin kung wala na talaga. So ngayon magpapalit ulit ako, tatanggalin ko ulit yung yung kanyang tubig at i-double check ko kung meron na nga talaga. Mga mama and sir, may nakalimutan pala ako ang aking quarantine. Check natin. Ay, is okay. Okay na pala sila. So, kasi ngayon, busy talaga tayo sa ating trabaho. Kaya, nakalimutan ko din. Siguro na video ko ng morning, kaninang umaga. Tapos, kakapalit ko nga ng madaling araw. Tapos, pinaltan ko ulit siya bago ko umalis ng umaga. Tapos nakalimutan ko, umuwi din ulit ako dito ng tanghali. Pero ngayon ko lang nakalimutan ko pala meron pa pala akong quarantine. Alam niyo bakit? Kasi wala tong oxygen. Yun ang maganda dito eh. Yan yun, wala tong oxygen. Pero bakit buhay? Di ba? Ito lang oh. Oh. Di ba buhay sila oh. Okay sila. Hindi ko pa na-check kapag tinanggal ko lang yung methylene blue. Kanina kasing umaga, bago ko siya tanggalin ng methylene blue, chinek ko muna din yung aking alaga kung wala na ba talaga lahat ang mga red spot niya. Pero kasi meron pa rin, kahit konti meron pa rin. Kaya yun, medyo nagdagdag ulit tayo ng methylene blue. So pang pa rin naman siya pang 2 days other observation pa rin siya ngayon para malaman natin kung wala na talaga. So ngayon magpapalit ulit ako, tatanggalin ko ulit yung yung kanyang tubig at i-double check ko kung meron na nga talaga. At sige, tanggalin na natin para makita natin kung ano ba ang resulta ng pangalawang araw pa lang. Samahan nyo ako, tara! So tinanggal na natin ang ating tubig na merong methylene blue at check natin kung meron na talaga siyang resulta sa araw na to. Ito sila. Hindi ko muna papakawalan para ma-check natin lahat kung meron nga ba talagang red spot pa yung iba. Kasi kanina kasi meron pa ako nakita eh. Isa-isay natin kung meron pa talaga. So wala. Kung wala na talaga lahat yung iba, goods na to para ilipat sa kanyang mga tank. Nag-add din pala ako dito ng ng asin both sa methylene blue. Yan. Nag-add tayo. So kung makikita natin kung wala na talagang mga red spot yung ito lahat, pwede na natin to ibalik sa kanyang tank. So tingin ko wala na, goods na to, kalahati na eh, kalahati na lahat. Okay na okay. Ganun lang yung pagka simpleng treatment sa kanila pag mayroong red spot. Saka huwag kayong magpanik kung ano yung mangyayari sa isda nyo. Kaya ngayon naman talaga mayroon pa isa, may natirang isa, hindi natin nasama yon. Itong iba okay na. Meron ako nakitang isa na hindi dapat isama muna, hayaan muna natin siya dun sa quarantine ulit. Isang piraso lang din naman.
Okay. Ito meron pa isa, konti. So, isa lang. Isa, dalawa. Tama, dalawa. Dalawang piraso. Dalawang piraso ang meron pang red spot. Pwede na natin ibalik yung iba. Tapos yung the rest ay ilalagay na natin sa 15 gallons. Tapos itong dalawang piraso ay mamayang gabi pa natin i-obserbahan hanggang bukas, no? Ganun lang po sa pag-check natin pagbe-medicine sa mga may sakit na red spot. At iba-iba rin, mayroong yung white spot, may mga ibang parasite, marami pa. At iba-iba rin ng treatment sa iba. Mayroong white spot, mayroong mga parasite, iba-iba yung proseso nila. Dito sa akin, pinakita ko lang sa inyo yung proseso ko sa aking mga isda na nagkaroon ng mga red spot. At sana may natutunan kayo sa araw na ito ng konting tips para sa inyo. At patuloy pa rin kayong manood at sumabaybay sa akin. At syempre, hindi tayo mawawalan ng mga tips and tutorial para sa inyo. At sana like naman po, and follow nyo na rin po ako, and share nyo na rin po. Maraming salamat, and God bless to everyone. Bye!